Sinabi ni Preta na masyado naman daw atang madami ang 112 at hindi na nga daw makilala ang ating bida dahil sa sobrang pagod at gutom kaya pinagdahan-dahan niya ito. Nagulat naman doon si Kim at tinanong sa babae kung kailan pa siya nag-alala sa kanyang master. Sinabi nito na pag nawala ang ating bida ay mawawala din sa kanya ang lahat kagaya na lang ng floor 20 at ang bago niyang buhay doon. Napangiti lang naman si Kim sa kanyang sagot at mabuti naman daw ay tapat si Preta. Nagulat naman ito nang tinanong sa kanya bigla ng ating bida kung kamusta na ang kanyang buhay. Naalala ni Kim na pagkatapos niyang makuha ang floor 20 ay hinayaan lang niya si Preta doon at kamusta daw ang pagtira sa dati niyang tirahan. Tipid naman na sumagot ang babae na okay lang siya at tinanong ulit siya ng bida kung ano-ano ang nangyayari sa kanyang lugar. Naibahagi naman ni Preta na may mga pilit pumasok sa floor 20 dahil akala daw nila na nandoon ang sikreto kung bakit lumakas ang King of Death pero madali naman daw itong naagapan ng Black Witch. Natuwa naman doon ang ating bida at inisip na ayos naman pala ang takbo ng kanilang mundo sa labas pero dinagdag ng babae na wala na ang kapangyarihan niya sa paggamot. Tinanong niya ang ating bida kung ano ang kanyang gagawin sa mga taong pumupunta doon at gustong magpagamot sa kanya. Naalala nito ang sinabi ng alchemist dati na papayag lang daw siyang makipagtrabaho sa mga taong papayagan ng King of Death kaya meron itong naisip. Pagkatapos daw ng quest nila na iyon ay magpapatayo siya ng bagong clinic sa floor 20 para sa alchemist at pwede pa niyang maging assistant si Preta kaya lalo siyang makikilala dahil doon. Pagkatapos nilang magkamestahan ay sinabi ng ating bida sa kanya na mabuti naman daw na ayos lang ang lahat sa labas at umpisahan na daw niya ang pagkuha ng mga zombie. Agad naman itong ginawa ni Preta at inutusan ang lahat ng mga skeleton na libutin ang buong lugar. Makalipas ang ilang oras ay makikita natin na nakayuko na ito sa harap ni Kim at sinabi na dala na niya ang 112 na mga zombie. Pinuri naman nito si Preta at habang naghuhubad ng damit ay sinabi nitong pakawalan niya ito lahat. Nakita agad ng mga zombie ang ating bida sa harapan kaya agad nila itong sinugod ng walang alinlangan. Hindi pumalag ang ating bida at hinayaan lang nitong kagatin siya ng mga zombie hanggang mamatay siya. Paulit-ulit lang niya itong ginawa at pinanood ang 112 na trauma nilang lahat. Merong mga sumakay na lang sa bangka at naghintay mamatay sa gutom, merong mga matataas ang katungkulan pero pinili pa rin nilang isakripisyo ang kanilang sarili para sa lahat. Merong mga batang lumaban hanggang sa huli at pinilit na labanan ang hirap ng buhay. Makalipas ang napakaraming araw ay pinakita na rin sa wakas ng system na tapos na ang lahat ng penalty. Bumangon ang King of Death at makikitang nahirapan siya sa kanyang mga nakita at ginawa. Inisip niya na meron siyang mga emosyon na hindi niya masabi at sa tingin niya ay malalabas lang niya ito gamit ang kanyang espada. Pagkatapos noon ay tumayo na din ito at hinawakan si Shiny at sinabing handa na siyang bumalik at ipakita sa Heavenly Demon kung ano ang mga natutunan niya. Nakita na ulit niya ang pinuno ng demonic cult at sinabi nito sa ating bida na meron siyang nilagay na zombie sa baba ng bangin. Hindi pa nasasabi ng Heavenly Demon ang kailangan niyang gawin ay agad na itong tumalon pababa at sinugod ang zombie. Inisip niya ang lahat ng nangyari at nakita niya sa mga penalty at hinawakang mabuti ang kanyang espada. Dahil doon ay madali niyang nagamit ang first form ng demonic heavenly god art na Sword of Starving Death at natalo ang zombie ng walang hirap. Habang nakatulala at hindi makapaniwala ay tinawag ng ating bida ang Heavenly Demon. Nakangiti itong yumuko sa kanyang harapan at tinanong kung ano ang susunod na kailangan niyang pag-aralan. Dinala siya ng demon sa isang lugar at sinabi nito sa kanya na merong 9 na demonic heavenly god art swords. Ang una daw ay ang natutunan niyang Sword of Starving Death at ang pangalawa ay ang Sword of Parched Death o kilala din sa salitang uhaw. Ayos na daw ang kanyang ginawa at pag tinuloy lang niya ang pag-ensayo ay magiging magaling pa siyang demonic cultist. Pinatigil naman ito agad ng King of Death at tinanong kung sinabi ba talaga niya na ayos lang ang kanyang ginawa. Halata namang nairita ang Heavenly Demon dahil sinabi ng ating bida na akala daw niya ay maganda ang kanyang ginawa pero sa mata daw siguro ng isang leader ay ayos lang ang kanyang ginawa at parang nawalan daw siya ng sigla at kumpiyansa. Wala na itong nagawa at sinabi na maganda naman daw ang kanyang ginawa at huwag lang daw siyang magiging mayabang dahil doon. Hindi pa rin nakontento doon ang ating bida kaya sumigaw na ang Heavenly Demon at sinabing tigilan na niya ito. Huwag na daw siyang mag-isip ng kung ano-ano dahil ituturo na nito sa kanya ang sunod na gagawin.
Napangiti lang naman si Kim dahil napansin niya na kahit hindi daw ito sabihin ng demon ay alam nito na gusto niyang maging estudyante ang ating bida. Habang nagpapaliwanag ang Heavenly Demon ay iniisip ni Kim na mas seryoso daw siguro ang master-disciple relationship kesa sa kanyang akala dahil iyon ang dahilan kung bakit hindi nito masabi na gusto niyang maging estudyante ang bida. Ginamit nito ang kanyang character window at makikita natin na hindi pa rin makapili ng desisyon ang Heavenly Demon. Inisip ni Kim na pipili din siya kung gusto ba niyang ipagpatuloy ang walang kwenta nilang gera ng matanda o kunin ang King of Death na estudyante para matuloy ang kanyang teknik. Ang isa pang rason kung bakit hindi pa niya matanggap ang ating bida ay dahil hindi pa niya napapatunayan ng sobra ang kanyang sarili. Gagawin daw niya ang lahat ng kanyang makakaya at ipapakita sa Heavenly Demon na karapat-dapat niyang kunin ang ating bida bilang isang estudyante. Napansin naman ng babae na madaming iniisip si Kim kaya tinanong nito kung nakikinig ba siya at sinabi lang nito na narinig niya ito lahat. Tumayo na ang Heavenly Demon at sinabing kung ganon ay gagawin na agad nila ang susunod na pagsubok. Naglakad ito palayo at sinabing wag muna siyang susunod dahil kailangan muna niya itong ihanda ng maayos. Pagkaalis ng babae ay napalingon ng ating bida sa Sword Emperor dahil bigla itong nagsalita. Makikita nating hindi ito mapakali dahil gusto daw niyang makalaban ang Heavenly Demon. Sobrang hina kasi ng demonic cult sa kanyang mundo at sobrang layo daw ang level ng mga ito sa babae. Sinigaw pa nito na nagseselos siya ng sobra sa pinuno ng Martial Alliance dahil doon siya sa mundong iyon pinanganak at kung siya daw iyon ay isang beses lang niyang lalabanan ang Heavenly Demon ng fight to the death. Nagulat naman ang Sword Emperor dahil nagsalita ang bida at sinabi nito na iyong ang kailangan niyang gawin. Kahit makagawa daw ng gamot ang alchemist at gawin siyang estudyante ng Heavenly Demon ay kulang pa rin daw itong ending. Masaya nitong binanggit na dahil sa mga sinabi ng Emperor ay nagkaroon siya ng magandang ideya. Hindi naman ito mapakali dahil meron daw masamang mangyayari pag nakangiti si Kim ng ganon. Bigla namang pinaalala ng ating bida ang pastahan nila ng Sword Emperor dati kung ilang beses siyang mamamatay bago makarating sa floor 19. Naalala naman din ito ng Emperor kaya lalong sumama ang kanyang mukha at sinabi sa kanya ng King of Death na meron siyang ipapagawa sa kanya. Pagkatapos noon ay lumipat muna ang ating storya sa Heavenly Demon at makikita natin na meron siyang dalang zombie. Iyon daw ang isa sa pinakamalakas na assassin sa kanilang cult pero hindi naman daw kailangan mag-alala ni Kim dahil kumuha siya ng angkop sa kanyang lakas. Naisip ng ating bida na masyado daw maalalahanin ang babae dahil hinanap pa siguro niya iyon sa daan-daang mga zombie para lang pantay ito sa kanyang lakas. Bago magumpisa ay sinabi nito na kailangan lang din niya itong talunin kagaya ng ginawa niya sa unang zombie. Sumugod na agad ang zombie kay Kim at dinagdag ng Heavenly Demon na ang iba lang sa gagawin niya ngayon ay uhaw naman ang kailangan niyang ilagay sa kanyang puso at wala ng iba. Sa isang iglap lang ay pinakita na ng system na namatay na agad ang ating bida at sinabi nito na napakalakas ng zombie na iyon. Pumunta siya ulit sa kuwebang ginamit niya dati at ginamit doon ang kanyang skill na Ghoul Reincarnation. Sinabi nito kay Preta na kumuha ulit siya ng mga zombie kagaya ng dati pero ang ikinamatay daw dapat nila ay uhaw. Aalis na sana ang mga ito pero tinawag sila ng ating bida dahil meron pa siyang sasabihin. Kailangan din nilang kunin ang lahat ng zombie na nakasuot ng martial arts uniform at dalhin ito lahat sa isang lugar. Tinanong naman siya ni Preta kung ano ang kanyang balak at nakangiti lang nitong sinabi na ibibigay niya sa dalawang master ang hinihiling nilang Martial Alliance at Demonic Cult Great War. Makalipas ang napakadaming araw ay bumalik na ulit ang ating bida sa kanyang task na labanan ang zombie na binigay ng Heavenly Demon. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang lahat ng mga natutunan niya tungkol sa uhaw. Natalo niya agad ang zombie nang walang kahirap-hirap at makikita natin na natuwa doon ang Heavenly Demon. Pero, habang nakayuko si Kim sa harap ay sinabi nito sa kanya na masyadong simple ang kanyang espada. Meron daw ituturo ang Heavenly Demon sa kanyang teknik at tinanong kung ano ang iniisip niya habang ginagawa niya ang Sword of Starving Death. Sinabi nito na gutom lang ang kanyang iniisip habang ginagawa ang teknik at sinabi naman ng demon na meron pa dong iba na hindi niya napansin. Tinanong nito ang ating bida kung ano ang lumalabas sa utak niya pag iniisip ang gutom. Naisip naman niya agad ang hirap at pait na naranasan ng mga zombie na pumatay sa kanya. Natuwa naman doon ang Heavenly Demon at sinabing mabuti naman at naramdaman niya agad.
Sinabi pa niya na ayon sa paliwanag ng bida ay ang gutom daw ay ang gutom ng mga bata na namatay sa gutom. Sinigaw nito na iyon din daw ang kailangan niyang gawin sa uhaw. Kailangan daw niyang pakiramdaman ang lahat ng alam niya tungkol sa uhaw para magawa ng maayos ang susunod na teknik. Una niyang inalala ang pakiramdam ng gutom sa 112 na zombie at ginamit ang first form ng demonic heavenly god art na Sword of Starving Death. Matapos noon ay inalala niya ang 48 na zombie na nakuha nila Preta na namatay sa uhaw at ginamit na ang second form ng demonic heavenly god art na Sword of Parched Death. Ginawa na din pala niya ang mga susunod na teknik at inalala ang 37 na namatay sa lunod at inalala din niya ang sakit nito at ang ginawang tulong ni Preta sa kanya. Dahil doon ay naintindihan na niya ito ng maayos at nagawa na ang third form ng demonic heavenly god art na Sword of the Submerged Death. Inalala din niya ang 76 na zombie na namatay dahil nanigas sa lamig ng panahon at nagawa ang fourth form ng demonic heavenly god art na Sword of Frostbitten Death. Matapos itong makita lahat ng heavenly demon ay pinuri nito ang ating bida. Pinapakita daw ng martial arts ng isang tao ang buhay nila at ayon sa kanyang nakita ay napakalawak ng naging buhay ni Kim. Mahirap para sa isang tao ang maranasan ang lahat ng sakit na iyon pero pag nakikita niya ang demonic heavenly god art ng ating bida ay parang naranasan na niya ito lahat. Magpapasalamat na sana sa kanya ang King of Death pero biglang nagsalita ang babae at sinabi na merong paparating. Naghintay lang doon ang dalawa at nagulat nang nakita nila ang leader ng Martial Alliance na nakasampa sa likod ng Viper. Tinanong naman agad ng Heavenly Demon ang matanda kung ano ang ginagawa niya doon at sinabi nito na nag-aalala daw ito sa kanya. Seryoso lang ang babae at hindi ito nakasagot dahil tinanong sa kanya ng matanda kung bakit hindi pa siya nakakakuha ng 9 bows. Hindi naman ito alam ng ating bida kaya pinaliwanag ng Sword Emperor na iyon daw ang ginagawa ng mga estudyante sa kanilang mga master para tanggapin na nila ito bilang isang ganap ng estudyante. Pinatahimik naman ng Heavenly Demon ang matanda at sinabi nito na wala siyang pake kung sino ang gusto niya maging estudyante. Doon daw nagkakamali ang babae dahil alam ng matanda na ang rason kung bakit hindi niya tinatanggap ang ating bida ay naaawa siya sa leader ng Heavenly Alliance. Silang dalawa na lang ang natitirang tao sa martial realm at kung tanggapin daw ng babae si Kim na estudyante ay matutuloy ang kanyang teknik at mananalo siya sa kanilang gera ng walang kahirap-hirap. Pinangako daw ng babae na sila dapat mismo ang tatapos sa kanilang gera at dahil naaawa siya sa matanda ay hindi niya matanggap si Kim bilang estudyante. Sinabi ng matanda na alam niya na iyon ang gagawin ng babae kaya inunahan na daw niya ito. Nagulat naman ang Heavenly Demon at tinanong kung ginawa ba niyang estudyante ang Viper para lang sa kanya. Sinabunutan nito ang matanda at tinanong sa kanya kung bakit niya ginawa iyon. Tinanong din niya kung paano na ang kanilang gera at sinagot siya ng matanda na hindi na nila solo ang gera at mapapasa ito sa kanilang mga estudyante. Patuloy lang sa pagtatalo ang dalawa at makikita natin na nakikinig lang si Viper at Kim sa kanila. Nagulat naman si Viper at tinanong kung bakit daw sinabi ng ating bida na nagulat siya sa nangyari. Hindi daw ba ito makakaabala dahil isa siyang guild leader at ayos lang daw ba sa kanya na maging isang estudyante lang. Nakangiti naman sinabi ng Viper na hindi siya maarte at kung may pagkakataon siyang matuto ng martial arts sa isang magaling na master ay gagawin niya ito agad. Seryosong sinabi sa kanya ng ating bida na kung ginawa lang niya iyon dahil na naawa siya sa matanda o kaya naman ay napilitan lang ay pagsisisihan daw niya ito. Hindi naman iyon nagustuhan ni Viper at sinabi kay Kim na kung may gusto siyang sabihin ay gamitin niya ang kanyang espada. Pumayag naman doon ang ating bida at ginamit agad ang first form na Sword of Starving Death kaya nabigla ang Viper. Sinabi nito na ang akala niya ay magaling lang si Kim magsalita at hindi daw niya alam na magaling din pala ito sa paggamit ng espada. Habang nagpapahinga ay alam ni Kim na ang rason ng laban nilang dalawa ng Viper ay para makita ng Heavenly Demon na siya ay karapat-dapat maging estudyante. Dahil hindi naman daw tinanggap ng babae si Kim ay pwedeng turuan ng matanda ang Viper habang nakikipaglaban. Magrereklamo sana ang babae pero sinabi sa kanya ng matanda na hindi lang niya pwedeng gawin iyon kung parehas nilang estudyante ang naglalaban. Dahil doon ay hindi mali ang kanyang ginagawa at sinigaw na sa Viper na hindi niya kailangang labanan ng harap-harapan ang atake nito at kailangan lang muna niyang umiwas at hintayang maubos ang ki ng ating bida. Sinabi naman nito sa kanyang master na alam na daw niya iyon at wala na daw ba siyang masasabing iba.
Napangiti naman ito at sumang-ayon dahil pinagamit ng matanda sa kanya ang Feeling Butterfly Sword and the Order of Life and Death technique at kailangan daw niya gamitin iyon ng may halong Divine Martial Heaven. Sa isang iglap ay napadpad bigla ang Viper sa gilid ng King of Death at sinubukan niya itong atakihin. Mabuti naman ay nasalag ito ng ating bida pero nagulat ito dahil bigla daw lumakas si Viper. Patuloy lang sa laban ang dalawa ang nakikita ng Heavenly Demon na medyo nahihirapan sa laban si Kim. Hindi na ito nakatiis at bigla na lang sumigaw at tinanong sa kanya kung nakalimutan na ba niya agad ang mga natutunan niyang teknik kanina. Dahil doon ay natauhan na ang ating bida at sunod-sunod na inatake ang Viper gamit ang kanyang mga demonic Heavenly God Art technique. Habang naglalaban pa rin ay makikita natin na seryoso lang nanunood sa dalawa ang leader ng Martial Alliance at ang leader ng demonic cult. Habang tumatagal ay unti-unti nang tinatanggap ng babae si Kim at iniisip na hindi naman daw siguro masama ang magkaroon ng estudyante. Magkatapos ng laban ay yumuko ito sa harap ng babae at sinabing siya ay si Kim Gongja at ang kanyang alias ay King of Death at kung maaari daw ay tanggapin na niya ito bilang estudyante. Sinabi naman nito na siya ay si So Baekhyun na leader ng demonic cult at umpisahan na niya ang Nine Vows dahil tatanggapin na niya si Kim bilang isang ganap na estudyante. Lumipat muna ang ating storya sa nakaraan ng Heavenly Demon at meron daw panalangin ang kanilang cult na nanggaling pa sa unang panahon at ito ay Bar-Aya. Wala daw nakakaalam ng ibig sabihin ng salitang ito at kahit daw ang matandang babae na nagdala sa kanya dati sa demonic cult at wala ring ideya. Pero para sa demon, ito daw ay ang musika at sigaw ng mga mahihirap. Makalipas ang napakaraming taon ay makikita natin na malaki na si Baekhyun at sinabi sa kanya ng matanda na wala na siyang matuturo sa babae. Pwede na daw siyang pumunta kahit saan niya gusto at tinanong kung saan niya planong pumunta. Sinabi niya na gusto niyang pumunta sa lugar na may mga taong hindi makahinga, giniginaw, gutom, mga adik sa droga, uhaw, may malulubhang sakit, at kung ano-ano pa. Sa edad na 21 ay pumasok siya sa loob ng martial realm at sa mga oras na iyon ay napakadami agad niyang napatay sa loob. Bumalik naman na ang storya sa ating bida at pinasunod siya ng Heavenly Demon sa isang lugar. Nasabi din nito na medyo kakaiba daw ang paraan ng demonic cult sa pagtanggap ng Nine Vows kumpara sa iba. Kailangan pa rin yumuko ng estudyante ng 9 na beses pero depend daw sa master kung tatanggapin nila ang bawat yuko kaya pwede itong maulit ng kahit ilang beses hanggang sa pumayag na ang master. Bigla namang napansin ng Sword Emperor ang lugar kung nasaan sila at sinabing iyon ang sikretong martial library ng demonic cult. Tinignan niya itong mabuti at sinabing hindi lang iyon ang nandun dahil nandun din daw ang lahat ng martial arts sa mundong iyon. Niyakap ng Sword Emperor ang mga libro at nakiusap sa ating bida na tagalan niya ang kanilang gagawin hanggang sa kaya niya para mabasa niya ito lahat. Matapos ang ilang sandali ay umupo na ang Heavenly Demon doon at sinabi sa ating bida na umpisahan na niya ang Nine Vows. Habang naghahanda si Kim ay sinabi sa kanya ng babae na hindi niya huhusgahan ang itsura nito at yumuko lang daw siya ayon sa sinasabi ng kanyang puso. 9 na beses daw siyang yuyuko sa kanyang harapan pero bawat isa ay iba dapat ang kanyang nararamdaman at pinag-umpisa na nito ang unang yuko ng bida habang iniisip daw ang gutom. Nakita ito ng babae kaya tumango ito at sinabing isunood naman niya ang Vow of Thirst. Habang naghahanda ang bida ay sinasabi ng Heavenly Demon na nahahati sa 4 na level ang lakas sa demonic cult at ang una ay ang Novice Demon. Habang ginagawa ang pangalawang vow ay sinabi nito na ang sunod sa Novice Demon ay ang Extreme Demon at ito ang mga taong naiintindihan ng mabuti ang sakit na nararamdaman ng isang tao. Tumangon na ulit ito dahil tinanggap na ang pangalawang vow at pinagpatuloy sa ating bida ang pangatlong yuko na Vow of Drowning. Habang yumuyuko ay ang pangatlong level daw sa demonic cult ay ang Catharsis Demon na ito ang level kung nasaan ang Heavenly Demon. Pumayag na ang babae sa pangatlong yuko ng ating bida kaya pinasunod na nito sa kanya ang pang-4 na yuko na Frozen Vow. Habang yumuyuko ay sinabi ng demon na ang huling level ay ang God Demon at nararamdaman daw nito ang lahat ng sakit ng kahit na sino at kahit anong bagay sa mundo. Sa buong kasaysayan daw ng kanilang cult ay wala pang nakakarating sa ganong level kaya hindi sila sigurado kung iyon nga ay totoo. Pagkatapos maipaliwanag ng babae ang lahat ng level ay pinagawa na sa kanya ang pang-5 yuko na Poison Vow. Alam niya sa kanyang sarili na hindi pa niya ito masyadong nakukuha kaya pagkayuko nyo ay pinaulit agad siya ng Heavenly Demon.
Makalipas ang ilang daang yuko ay masaya ang babae dahil nakuha na din ito ni Kim sa wakas. Pagkalipas ng ilang libo pang yuko ay dumating na sa pangwalo ang ating bida at sinabi sa kanya ng demon na gawin nito ang burned bow. Pumasok agad sa kanyang isip ang sarili niyang karanasan at naalala ang ginawa sa kanya ng Flame Emperor at tinanggap agad ng Heavenly Demon ang kanyang yuko. Tumayo na ang babae at sinabi kay Kim na ang huling yuko ay ang pinakamahirap dahil ito ay suicide vow. Inalala ng ating bida ang ilang libong beses niyang pinatay ang kanyang sarili at yumuko na sa harap ng babae. Tinawag siya nito sa kanyang pangalan na Gongja at niyakap si Kim at sinabing simula sa oras na iyon ay siya na ang kanyang master. Kahit nasaan daw siya ay siya ang estudyante ng Heavenly Demon na si So Baekhyun at kahit matapos na ang martial realm ay mabubuhay pa rin ang demonic cult dahil sa ating bida.